Alright mga friend, welcome back to Yamakawa. So ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa Yamaha MT-03. So our 3 years of ownership. So long-term review natin mga par. And bibigyan ko kayo ng mga tips kung ang MT-03 ay pwede ba sa mga beginner riders. Pa ang mga ibang maintenance cost nito, features, specifications and more. So tara mga par, pag-usapan natin ang Yamaha MT-03. Ito ang ating Yamaha MT-03 mga par. Nabili ito namin last February 6, 2021. So 3 taon na ito sa amin ngayon. And ano nga bang masasabi ko sa motor na to? Isasuggest ko ba ito as a beginner bike? And magkano nga ba ang maintenance cost ng motor na to? And mga features niya, specs, ergonomics, at ano pang mga accessories na magandang ilagay sa motor na to. So tara mga par, pag-usapan natin ngayon ang Yamaha MT-03. Ang MT-03 ay may 321cc engine, liquid cooled. So 2-cylinder ito. Ayan, kitang-kita nyo naman, 2-cylinder. And then it has a 6-speed transmission. Ayan. Gas tank nito ay 14 liters ata to. And then yung gulong niya mga par ay size ay 110 dito sa harap, 110 by 110/70 by 17. Ayan. So yung sa rear niya naman ay 150/60 by 17. Ayan. So napakaganda ng mga gulong mga par. So ano ba ang mga kagandahan sa motor na to? So ang unang-una sa lahat mga par, ang gusto ko sa motor na to ay torquey siya. So kung alam nyo, torquey means mabilis yung arangkada. Ayan. So maganda nga ba ito sa mga beginner riders? Para sa akin, mga par, dahil ito rin yung first big bike ko, Yamaha MT-03. So hindi naman siya nakakatakot imaneho kapag kayo ay beginner. Maganda itong pag-aralan kapag natuto pa kayong magmotor. So ito yung mga best choices natin sa 300 to 400cc segment. Ayan. Yung mga features niya ay basic lang. So all about rider skill to. So malalaman nyo yung mga fundamentals kapag nagmaneho na kayo sa motor na to. Okay. So pag-usapan natin yung sa panel niya. Ito. Ayan. Just a simple analog and tachometer. Ayan. Gear indicator, temperature niya dito, and then fuel gauge dito. Odometer naman ay 33,557 na. So puntahan naman natin yung fuel consumption niya mga par. Ayan. So yung fuel consumption ng Yamaha MT-03 natin ay 23 kilometers per liter. So maganda talaga to siya sa daily ride mga par. Lalo na kapag pumunta kayo sa trabaho or just for city rides lang. So saktong-sakto talaga to para dito sa atin dahil 2-cylinder lang siya, hindi siya ganong malakong sa gas. Makakatipid kayo nito. At the same time, pwede na siya sa mga highway and long rides dahil 321cc na yung engine niya. Actually, basic lang yung mga features niya. Wala siyang quick shifter at auto blip, wala siya yan mga par. And then, hindi rin siya slipper clutch. So, yun lang yung downside nito. Dahil nga rin sa price niya, which is 254,000 pesos to dati pagbili namin. Ngayon, I think nag-increase na ata to 270,000 pesos na ata yung Yamaha MT-03 ngayon. Talagang bro bike lang to. Walang mga rider mode and mga rider aids. Yan. But for beginner riders, I highly suggest this bike dahil napaka-solid talaga nitong Yamaha MT-03. Yung torque niya is around 29 Newton meters. So talagang it's a decent numbers for a 321cc. And then yung maximum power output niya naman is around 42 horsepower to 43 horsepower. So maganda na rin yan para dito sa mga beginner riders na naghahanap ng kanilang first big bike. So sa mga gustong mag transition from underbone scooter going to big bike category, so maganda itong Yamaha MT-03 as your first big bike. Ang weight naman nito ay around 168 kilograms. So magaan lang talaga tong motor na to. And then yung kagandahan nito ay very agile sa
siya, very agile siya, and then madali lang siyang i-maneuver dahil napaka-nimble niya, lalo na sa mga twisties and city rides. Ayan mga par. Going with its front suspension mga par, it is a 37mm inverted fork. So ito yung front suspension niya, KYB mga par. So wala po itong preload and damping, compression at iba pang mga adjustable setting dyan mga par. So talagang as is lang siya na inverted fork. Ayan. Going now with the rear suspension mga par, it is a KYB single suspension, single shock, and then it has a 7 preload adjustable. Ayan. So andito yan sa baba. So napaka basic lang na rear suspension mga par. So sa 3 years of ownership namin mga par, ang nagustuhan ko talaga nito ang motor na to ay yung looks niya. So, ito yung mga napakaangas na design. Tingnan niya naman yung mga sharp, aggressive looks niya. Puntahan natin yung maintenance cost niya. Unang-una sa lahat, 2-cylinder lang to, and then kailangan lang natin ng mga around 2.1 liters of engine oil. So yung gamit ko nito mga par ay Lucas Oil. So Lucas Oil yung gamit nito natin, and then nagpapaservice lang tayo sa motor natin doon kay Bro Hans, H-Bikers. So if you're from Cebu at saka meron kayong mga Yamaha bikes, so just feel free to message H-Bikers for your maintenance service, lalo na sa mga motor nyo. Ayan. And then sa seat height naman, ito yung isa sa mga motor, lalo na sa big bike category, na merong pinakamababang upuan. Ayan. So itong upuan niya ay 780mm or around 30.7 inches. Ayan. So mababa lang ito mga par. Friendly lang to siya sa mga Asian people, lalo na sa mga height 5'10 below or 5'11 below. So talagang comfortable lang itong i-maneho. Ayan. Ayan, napaka-comfortable ng handlebars niya. Upright position talaga ito mga par. And then yung back ride naman, hindi siya ganong mataas. So relax lang din yung back ride nito. Now going with the accessories mga par na inilagay natin para magmukha siyang maangas. Unang-una sa lahat ay pinalitan natin siya ng mga bar and side mirrors. Ayan. So nabili ko to sa Lazada, around 2,500 to. Itong mga bar and side mirror niya. Ayan. So para maging pogi siya tingnan. Kasi ayaw ko nung stock na mirrors niya. Ano dito eh, parang antena ng TV. Ayan. And then next mga par, itong pinaka-importante sa lahat talaga, itong sliders. Ayan. So nabili ko ito sa Dre Bikes dito sa Cebu. Around 5,000 pesos to. Ayan, both sides, left and right. Ayan. So napaka matibay nito mga par. CNC sliders to. CNC sliders. Ayan. Engineering plastic. Napaka solid niya. And then next na accessories natin ilinigay mga par ay itong full system exhaust, which is the TOS or TOSE exhaust. Ayan. So nabili ko ito sa US, sa TST Industries way back 2021. Nung nabili ito namin, pinalitan ko kagad dito ng full system exhaust. Ayan. So worth 50,000 pesos po yan mga par, itong full system exhaust natin. And then next ay itong rear taillight natin, integrated taillight. So from TST Industries rin ito mga par. And then marami ito siyang sequential blinks or sequential tail blinks. Ayan. So around 4 to 8 channels yung different sequential blinks niya. Ayan. So TST Industries yan mga par, kung kita nyo. Ayan o, original yan. And then next na accessories natin mga par, itong Jom tie sprockets natin, and then RK Takasago chain. Ayan. So nabili ko itong RK gold chains ko sa kay Bro Hans, H-Bikers. Ayan. So worth 3,700 pesos yan mga par, gold chains. So legit yan. And then ito namang Jom tie sprockets natin, nabili ko ito sa Lazada, around 2,500 to 3,000 pesos tong set.
Ayan. So i-flash ko lang dyan sa screen yung mga prices nito. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. 45T na to mga par. Yung stock rear sprockets nito dati ay 43T lang. So na plus 2 tayo sa likod para more torque ang ating motor. And then dito naman sa engine sprockets ay 14T to mga par. Kung kita nyo ba? And Jomtai 14T. So yun yung mga upgrades ko sa Yamaha MT-03 natin mga par. And then I think yun lang yung mga pinalitan ko sa motor na to para magmukha siyang pogi at astig. Ayan. Ang dulo niya naman meron to siyang I think top speed around 199 or 195 ganyan. So depende na lang yan. So kung meron kayong mga katanungan and then suggestions at iba pa, feel free to comment down below lang mga par dyan sa comment section para malaman natin yung mga concerns nyo and then yun, questions about this bike at iba pang mga gusto nyong malaman tungkol sa ating ownership dito sa Yamaha MT-03. Ayan. And I hope mga par meron kayong natutunan sa vlog na to and then sana magustuhan nyo rin tong Yamaha MT-03 dahil isa rin to sa mga underrated bikes dito sa Pilipinas, lalo na sa Luzon dahil nga sa 400cc rule. Yun lang talaga yung nagpababa ng rating ng motor na to dito sa Pilipinas dahil 321cc lang to mga par. Pero dito sa Visayas, sa amin sa Cebu or sa Mindanao, wala tong problema. Maraming bumibili nito dahil wala namang expressway dito mga par. So saktong-sakto lang talaga to dito sa city use or city drive natin. Dahil napaka-compact and then napaka-lightweight and nimble, very agile at saka yun, madali siyang i-maneuver sa traffic. Yun yung kagandahan sa motor na to. And mga par, so ang masasabi ko lang talaga sa Yamaha ay napaka-durable nitong brand na to. So sa 3 years of ownership ko nito mga par, nagkaroon ako ng around 33,557 na odometer. So ito na yung tinatakbo ng Yamaha MT-03 ko in these 3 years of ownership. So far wala naman ako mga na-encounter na problema dahil sumusunod naman ako sa proper change oil rule, which is 2,000 kilometers to 2,500 kilometers. So change oil ako para maging healthy yung engine. And then one of my issue lang talaga na na-encounter nito dati ay yung carbon brush niya or yung starter, which is nandito, makikita yan dito. So dati ay nahirapan na siyang mag-start nung I think last year ata yun. Kaya yun, binuksan ito and then linisan namin yung carbon brush nito, yung starter niya. So kasi nag-stock up na siya dahil sa mga dumi-dumi. So far napaka-solid talaga, napaka-durable and pang matagalan talaga tong motor na to. So yun lang talaga yung masasabi ko sa Yamaha. Then when it comes to parts, hindi naman tayo mahirapang mag-order dahil meron tayong kaibigan which is si Bro Hans. Siya yung may-ari ng H-Bikers shop, which is a home service lang, dun lang sa bahay nila. And so yung mga brake pads natin, dun ako nag-order sa kanya. And so ito Bendix yung brand nito. Dahil sa 3 years of ownership natin, 3 set of brake pads na yung mga napalitan natin. Buti lang single disc lang tong Yamaha MT-03, so hindi tayo ganong mapapamahal. Hindi kagaya ng ZX4RR natin na dual disc, so mahal talaga yun. Ayan. So yung brake pads nito mga par ay below 1,000 pesos lang dito sa front, and then sa rear naman ay around 1,200 to 1,300 pesos yung sa rear. Ayan. So yun lang yung mga maintenance cost natin sa motor nito. And then ito mga par, pinalitan na namin yung brake hose nya dito sa may rear reservoir ng rear brakes natin. Ayan. Dahil luma na yung hose natin and then meron na siyang mga crack yung hose, so delikado na yun. Yan. So basic maintenance lang talaga sa motor at talagang tatagal ang motor sa inyo and wala kayong sakit sa ulo na
ma-encounter. Yun, napaka-comfort talaga nitong Yamaha MT-03, lalo na sa mga long rides dahil nga sa kanyang mababang upuan and then upright handlebars. So talagang comfort bike siya when it comes to naked bike category. Ayan, kitang-kita nyo naman dyan, oh. Sobrang baba ng upuan, then upright yung handlebars. Ayan, a normal naked bike. So hindi siya linagyan ng mga high-end suspension kasi hindi naman siya track bike and hindi naman siya ginagamit for racetrack. Ayan. So yun, so that's what you get on this bike. So I hope that's all mga par with my 3 years of ownership, and that's all for my sharing about my experiences with this Yamaha MT-03. Sa mga aspiring future owners at gustong magkaroon ng Yamaha MT-03, sana natulungan ko kayo, makapag-decide kayo, and yun, nalaman nyo yung mga dapat nyong malaman about sa Yamaha MT-03. And mga par, I hope na hindi nyo makalimutang mag-like and subscribe kay Yamakawa, and maraming salamat ulit sa suporta. Peace out.